So yun mga paps, samahan nyo ko i-install natin tong PIA horn at gagawin natin siyang dual horn dito kay Oreo. Actually mga paps, matagal ko na itong nabili. Ayan, halos 2 years na to nasa akin. Hindi ko pa naikakabit, so ngayon lang tayo nagka-oras. Kaya yan mga paps, i-install natin to. Gagawin nga natin siyang dual horn, so meron pa rin tayong stock. Tapos meron tayong loud horn. The same time, lalagyan na rin natin ng passing light. Yung passing niya dun sa MDL. Nabili ko lang din to sa Shopee. Yun. So mga nasa 500 plus ko lang to nabili kasi yung mga voucher na discount. So alam ko mga nasa 900 ata to nun. Ata lang ha. So ito yung diagram natin mga paps. Ayan. So habang ginagawa natin sa actual, yan, sasabayan na rin natin ang diagram. Ayan. So ito yung ignition switch natin, yung susian. Tapos ito yung battery. Gagamit tayo ng 15 amperes na fuse. SPDT electronic relay 20 amperes. So dalawa. Ang itsura nun ito, mini relay siya. Ayan, so songlay yung tatak niya, 12 volts. Ayan. Tapos ito yung ilalim niya. Mapapansin nyo, 5 pin relay siya. Yung gitna, yan yung 30 o yung common. Itong dalawang pin na to, ito yung 85 tsaka 86 kung sa relay. Pero kung dito sa mini relay, C1, C2 yan. So coil 1, coil 2. Yun yung parang symbol na yun, yung parang ganun-ganun. Ngayon, ito yung output niya. Normally close, ito. Tapos ito yung normally open. So, ayan, ito yung mini relay. Mas maliit kasi siya, mas madaling ipwesto. Tapos, itong diode natin, 1 ampere na diode, LN4007. Tapos, pakita ko na rin sa inyo. Ito yung fuse, circuit yung brand. Matibay ito, maganda yung yung quality. Tapos meron tayong biniling 15 amperes. Ayan, 15 amperes na fuse. Tapos dito nga, ayan sa diagram natin, ito syempre yung horn switch. Ito yung halo switch. Ayan. Tapos ito yung PIA horn natin, yung loud horn. So simpleng diagram lang naman siya. Ayan mga paps. Unti-untiin natin papunta doon sa output. Okay. So, unahin muna nating iset tong positive, negative. Ayan. So, hindi ko na napakita sa inyo yung actual na paghinang o yung pagkabit. Kasi, madali lang naman yan. Yun nga pala mga paps, bale, kung hindi nyo pa napapanood yung power up lines na ginawa ko dito kay Oreo, lagay ko dyan sa description o dyan sa, yan, yung video na yan, yan. So, uploaded na yun mga paps. Check nyo na lang sa channel natin, no? Yan yung fuse natin. Ayan, so yung horn, ayan, 15 amperes. Tapos ito yung fuse natin sa power up lines na 15 amperes din. Tapos, ayan, simula dyan, bumaba yan dito. Ayan. Ayan. Tapos, itong ground, ayan. Ground din to ng power up lines. Naggawa pa ako ng bagong linya ng ground. Kasi sa horn siya. Mas maganda kasi yung balik ng kuryente kapag rekta ng battery yung negative. So, para balance lang, di ba? Ito yung negative na linya na kinuha natin. Itong naka-shrinkable tube na yan. So, rekta na yan. Papunta doon yan. Dito. Pupunta na yan dun sa harap. So, actually mga paps, nag-rewire na rin kasi ako. Kung dati kasi yung park light tsaka headlight ko may switch. Ngayon, yung headlight na lang yung may switch. So, yan. Nag-rewire din ako nung power up lines natin. So, yun mga paps. Ito na yung galing dun sa battery. Dalawang linya na to. Ito. Yan. Green para sa negative, tapos itong yellow, ito yung galing dun sa 15 amperes na fuse. Ayan. So yun mga paps, okay na nga yung fuse natin. So i-prepare na natin tong relay 1, relay 2. So lalagyan lang natin siya ng mga wires, tapos itong diode, i-prepare na rin natin. So yun mga paps, ayan, na wiringan na natin tong dalawang relay. So pinagsama lang natin tong dalawa. Tapos yun nga, yung diode na to, yun, so shout out kay Papa Edel Llamas, ayan, ng Becky Works. Ayan, shout out po sa inyo kasi sa inyo ko nakuha tong ayan, yung may diode na yan. Ba't nga ba may diode? Ang sabi is para ma-prolong. So mas humaba yung buhay ng mini relay natin. Dapat alam nyo yung normally open tsaka normally close. Ayan, so may diagram yan dyan. Dito kasi sa diagram ko, ayan, yung normally open dito nakalagay. Normally open yung connection. Tapos walang connection yung normally close. Ito yung C1 positive, yan yung may connection. So pinagsama na natin yan ay kabilaan.
Tapos itong C2, yung negative. So pinagsama na din natin. Kasi ito yon. Kung sa diagram natin, ito C1, tsaka dalawang C1. Ayan. Diba? Magkasama sila. Pati si C2. C2. Diba? Magkakonekta sila. So ngayon, okay na yung diode C2. Huwag kayong magkakamali dito sa ano ha. Sa normally open. Sa normally open nyo ilalabas yung output lahat. Yung normally close, walang connection. So ito yung normally close, ito yung normally open. So napagbaligtad lang sila pero ganyan din yung concept. So yan mga paps, pinalitan ko na. So dito na yung normally open. Yan ay pupunta sa MDL na yellow. Tapos ito yung normally open. Ayan, pupunta na yan sa loud horn. So may wire na tayo dyang lumabas. So kulayan na natin to. So ayan, hindi pa natin nako-connect sa loud horn kaya ayan. Kung mapapansin nyo, tong stock horn natin, may dalawang connection yan. Negative trigger siya, ibig sabihin yung switch, negative yung dumadaloy. Ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano chine-check yung stock horn o kung paano kunin yung negative na linya tsaka tong ACC na linya. Ito yung sa busina natin, yung sa stock horn. Ayan. So ito yung linya niya. So meron dalawang wires yon, isang brown tsaka isang pink. Dito kay Oreo, ang accessory wire niya is yung brown. Itong pink, malamang-lamang negative to. Pero para makasigurado tayo, gagamit tayo ng tester. So pag narinig natin na may ayan, so ibig sabihin may continuity. So sa diagram natin, itong stock horn, rekta lang yung isang linya papuntang accessory line. Ayan. So ibig sabihin may positive dapat na linya na dumadaloy dyan. Ngayon, kung continuity naman ang pag-uusapan, so dapat itong isang linya na to, connected siya sa accessory line natin. Ayan. So itusok lang natin dun yung isang linya, yung brown. Tapos, rekta tayo dito sa accessory na linya, galing ignition switch. So, ayun. May connection sila. So, goods yan. So, ibig sabihin yun yung accessory line natin o yung positive na linya. Ngayon, itong pink, paano naman natin malalaman kung siya ngayon nasa switch? So, ngayon, dapat ito, tutunog siya pag nilagay natin sa negative. Ayan, so negative tong nandito. May connection tayo dito ng negative. So, ngayon, hindi pa yan tutunog, itong tester natin. Kasi, hindi pa nakapindot yung busina. So, subukan natin businahin. Ayan. O, diba? So, ibig sabihin, yung pink yung trigger o yung negative. Ayan. So, ngayon, alam na natin kung ano yung puputulin natin. Ikakat natin yung pink o yung negative. Galing horn switch. So, since na alam na natin to, so pwede na natin siyang kulayan. Para lang alam natin kung nasa na tayo. Pero hanggang dito lang muna pala. Kasi hindi pa connected tong C1 tsaka tong stock horn. Ayun, i-secure muna pala natin tong dalawang relay natin. So yun mga paps, ginamitan na natin ng glue stick. Ayan, para stable yung wirings natin. Tsaka maliit lang din kasi yung pin. Kaya pag nagalaw-galaw yan, may chance na maputol agad. Tapos maya-maya balutin na natin to para maipwesto na natin. So yun mga paps, nabalot na natin yung ating dalawang relay. So yan, may mga label na rin yan. So dito natin siya ipapwesto. So yun mga paps, bali ito yung pink tsaka brown ng stock horn. So itong brown, babalatan lang natin. Hindi natin siya puputulin. Kukuha tayo ng linya dito palabas. Ayan. Binalatan lang natin siya. Pero itong pink, puputulin natin to. Ayan. Putol na. So ayan, hinangin na natin. So yun mga paps, okay na yung nakuha nating linya dun sa stock na busina. Ito na yung connection ng C1 natin na galing dun sa accessory line ng stock horn, yung brown. Ngayon, itong dalawang to, ito yung galing sa pink. Ayan, itong green na to, ito yung galing sa switch, tsaka yung isa yung galing sa stock horn. So yun yung kinat natin base dun sa diagram, yung may cut.
pupunta to dun sa common ng Halo switch tsaka normally close ng Halo. So itong dalawang to. So ito, iset aside muna natin yan. Unahin muna natin tong tatlo, yung galing sa relay natin. Iko-connect to sa 15 amperes na fuse. Tapos ito yung passing light sa MDL. Ngayon, itong isang common ng second na relay sa 87 ng power up lines natin. I-connect na natin tong tatlo. So, naikabit na natin yung kaninang tatlong wires. Bale, ngayon, itong dalawang to, papunta to sa Halo switch. Tapos itong isang to, positive ng Halo para sa ilaw niya yan eh. Tapos kukuhanan na lang natin ng ground somewhere para umiilaw yung Halo natin. Tapos, so ito yung C2 ng relay natin. I-connect din natin to sa Halo switch. Ayan. Tapos, itong dalawa dito, itong green ground ng busina, ng loud horn. Tapos ito yung output galing relay, yung normally open ng relay 1. So ngayon, ikakabit na natin yung inner fairings dito ni Oreo para masukatan na natin kung anong sukat dun sa Halo switch. So dito mga paps, ayan, nakapagbutas na tayo. Nasa sa inyo naman kung saan nyo gusto ipwesto to. Ayan, ako kasi dito ko na nabutasan noon, kaya dyan ko na din itinabi. So yung switch na, yung Halo switch dun sa baba, sa ano natin yan, sa headlight tong bago, yan, dito sa busina, dual horn. Yun yung itsura niya sa labas. So yun mga paps, bali update na muna natin tong diagram natin. Since okay na to, na ikabit na nga natin lahat. So okay na to. Ito okay na din to. So connection na lang halos lahat sa Halo switch natin, no. Itong C1, MDL yellow okay na din to. Tapos power up lines ng 87, goods na din yan. So Halo switch na tayo mga paps. Yun nga, inilagay na natin. Tapos loud horn. Dito pala sa Halo switch, itong negative ng Halo switch, connect na lang natin dito sa NO. Tapos itong positive, dito na ako kumuha ng source ng positive ng Halo sa 87 ng power up lines. Ayan. Pag may dumaloy na kuryente dito sa normally open, iilaw siya. Kumbaga parang sasabay siya sa busina. Ikabit na natin yung mga wires natin, so hihinangin na lang natin to. Tapos lalagyan natin ng electrical tape. So yun mga paps, ayan, naikabit na natin yung connections dyan sa Halo switch. Okay na, goods na yan. Bali ang nakahang na lang itong negative ng busina tsaka positive ng busina. So sa busina na lang tayo. Ayan, so babalutin na lang natin yan. Check muna natin yung diagram kung ano na yung natapos natin. So mga paps, ito na yung diagram natin. Natapos na natin tong common, yan sa Halo. At itong normally close, goods na din. Bali ito, yun nga, pinagsama na natin yung normally open ng Halo at saka yung negative. Tapos itong positive, kinonect na lang natin sa 87 galing dito. Tapos normally open, yan, connected na rin to sa C2. So ngayon, ang wala na lang itong dalawa. Ito, ng positive, galing normally open ng relay 1. Tapos pag napagsama na natin yung dalawang terminal na yun, connect siya sa negative terminal ng battery. Ayan. So ako, ginawa ko na lang negative terminal ng battery. Kung malakas naman yung ground or yung ground system ng motor nyo, pwede naman sa ground. Pero ako, mas gusto ko sa negative terminal. So humugot ako ng sarili niyang linya. So sige, ayusin na natin tong busina. So yun mga paps, ito na yung PIA horn natin. Bale dito natin nilagay yung 400 Hz na isang pares niya. Dito natin siya nilagay, yan, minount dito sa may radiator. May linya na rin yan dito. So isang positive, negative yan. Binalutan na rin natin ng shrinkable tube yan. So nabalutan na rin natin yung mga wires natin kanina. Yan. So dito natin i-mount yung isang busina. Dito yung 500 Hz. Kukonect na lang natin to dun sa isang busina dito. Tapos itong MDL natin, pinutulan ko kasi masyadong mahaba. Ayan, okay na, dyan na nakamount. Ayan, sa likod dyan. Yung, ano to, ayan, balas ng MDL natin. So, dyan nakalagay. Yung mini relay natin, ayan, nandito nakalagay. Ayan, sa likod ng ECU. So, sige, ikabit na natin yung isang busina. So yun mga paps, okay na yung ating busina. Ayan. So ayan yung likod niya. Ayan. Tumawid dito. Ayan. Tapos yun, ito yung MDL socket.
Tapos ayan, ito yung dalawa nating halo switch. Dito yung mini relay natin, dalawa. So ayan, okay na. Ikakabit na lang natin yung fairings tapos para matesting na natin. So yun, wala naman tayong check engine. Ayan. So nilagyan ko na ng switch yung headlight ko. Ayan. Yan yung headlight. Testingin natin yung MDL. So yung low ko yung white, yung high ko yung yellow white na combination. Ngayon yung passing ko yung yellow. Ngayon naka stock horn pa tayo, hindi pa naka-switch yung halo switch. Ayan. Pag switch natin yung halo switch, ayan. So ito na yung loud horn natin na may passing. Ngayon kapag naka-low nga tayo, hindi tayo makakapag-passing kapag kahit naka loud horn. Oh, ayan, di ba? Wala. Ganun din pag naka-high. Oh, wala. Okay lang naman sa akin 'yun. So, wala namang problema sa akin 'yun. Eh since kung naka-high ka naman, siguro naman visible ka. Ayan, so goods naman yung voltmeter natin. Mapalo siya ng 14.3, 14.2. Ayun yung sinasabi ko sa inyo, yung halo. Pag nagbubusina tayo ng loud horn, doon lang siya na ilaw. Oh, diba? So, pag in-off natin, yun. Wala tayong passing sa stock horn. Pero may passing pa din tayo ng high. High ng headlight yan, ha? Headlight. Ayan, headlight natin, passing. Na. So yun mga paps, naikabit na natin tong ating PIA horn. At 1 week na halos sobra pa nga ng 1 week. At wala namang problema sa wirings natin. Yung iba, may mga madadaling procedure siguro dito sa wirings. Pero ako, ayan na lang yung ginawa ko kasi syempre, alam nyo naman, nagtitipid tayo. Kaya inobserbahan ko muna kung okay ba talaga itong ginawa natin sa wiring. So far, yun nga, wala naman tayong problema. Hindi naman tayo naputukan ng fuse. Okay naman yung voltmeter reading natin, no? May concern lang ako dun sa may kasabay ng loud horn natin yung MDL. So yun lang yung medyo alanganin ako, no? Pwede naman nating tanggalin anytime. So comment down below kung allowed ba yung ganyang setup. Yan, no? Kasi kawawa naman din yung mga mahuhuli. So yun mga paps, sana nakatulong tong video. At kung hindi ka pa nagsusubscribe kay The Boys TV, please subscribe, ayan, para updated kayo sa mga ipopost natin, no? Hanggang sa susunod na video ulit mga paps. Ride safe always. The Boys TV signing out.